Mama, ano po ginagawa niyo sa anak ko? Napahagulhol nang iyak si Ashley nang makilala ang boses ng ama. Mukhang galing ito sa kung saang hotel na naman kasama ang mga babae nito. Kahit ganun ang ama, mahal naman siya nito. Ayaw nitong umalis sa mansyon dahil gusto nitong magustuhan siya ng kanyang abuela. Ano pa nga ba? At kasalanan mo kung bakit nagkakaganyan ang anak mo. Manang-mana sa patapon mong buhay. Masaya na sana ako at si Justin ang nakarelasyon ngayon. Ngunit sinira lamang niya ang isang magandang kinabukasan niya sana. At ang nakakahiya pa, ginamit ang pera natin. Hindi ko po kasalanan kung bakit nasira ang relasyon namin. Putol ni Ashley sa paglilitan niya ng abuela. Kasalanan po ng babaeng yan kung bakit nagawa ko ang hindi dapat. Mabilis na bumitaw ang nakakawit na kamay na braso ni Justin nang bumaling sa gawin nilang tingin ng abuela. Biglang kinabahan si Beauty at baka maniwala ang abuela. Ang gusto niya sana ay palabasing si Ashley ang unang nagloko, kaya iiwan na ito ni Justin. Ayaw niyang magalit ang matanda kay Justin at lalabas ng mga agaw siya. Dahil sa babaeng yan, kaya ko naisip na waldasin ang pera na para sa kasal dapat namin. Niloloko nila ako, Lola. Nahuli ko sila kahapon na magkapatong sa kama. Hilam sa luha habang duro sina Justin at Beauty. Totoo bang sinasabi ng anak ko, Beauty? Galit na tanong ni Liam sa pamangkin. Hindi po yan totoo, Tito. Naiiyak na tanggi ni Beauty bago bumaling sa pinsan. Ashley, bakit ka ganyan sa akin ha? Bakit sa akin mo sinisisi ang maling ginawa mo sa iyong buhay? Hindi ako malandi para agawin ng lalaking mahal ng kadugo ko. Naikuyom ni Ashley ang mga kamao at gustong suntukin ang pinsan. At si Justin, mukhang mas bakla pa kay Vina ang tingin niya dito ngayon. Nagtatago sa anino ni Beauty at nagpapanggap pang biktima tulad ng pinsan. Napahawak si Lara sa kanyang noo at biglang sumakit ang ulo. Mabilis na nilapitan ni Liam ang ina at inalalayan nitong makaupo sa sofa. Ashley, tama na. Pumasok ka na muna sa iyong silid at hindi nakabubuti sa iyong lola ang magalit ng husto. Nag-alala rin naman si Ashley sa kalusugan ng abuela at naawa siya rito. Pero bago pa siya tumalikod, dumating na ang mga magulang ni Beauty at ang kapatid nitong babae. Mukhang galing ang mga ito sa simbahan. Anong ginawa mo at nagkakaganito si Mama? Galit na sita ni Jug sa kapatid at mabilis na pinunasan ang pawisan na noon ng ina. Daddy! Umiiyak na lumapit si Beauty sa ama at yumakap. Naguguluhang napatingin si Jug sa pamangkin at anak na parehong luhaan. Masama ang loob na nag-iwas ng tingin si Ashley sa tiyuhin. Ang nag-iisang taong tinuturing siyang tunay na pamilya ay mukhang mag-iiba na rin ang tingin sa kanya ngayon. Mabait ang uncle niya pero ang asawa nito, sakim at doon nagmana ang kanyang pinsan. Pag-usapan natin mabuti ito kung ano man yung gulong nangyayari sa inyo. Mahinahon na sabi ni Jugs matapos mapainom ng gamot ang ina. Hindi na muli nagpaliwanag pa si Ashley at hindi rin naman siya paniniwalaan. Wala siyang ebidensya bilang patunay at siya, huli sa akto sa kasalanang pagtataksil umano kay Justin. At ikinahihiya siya ng lahat ngayon dahil sa isang bakla pa. Ang kanyang ama tahimik din at mukhang sa pinsan din naniniwala. Disappointed na napatitig si Jugs sa pamangkin nang marinig lahat mula sa kanyang anak. Kahihiyan din po ng pamilya ko kapag kumalat ang balita na pinagpalit ako sa isang bakla. Kung nakakalason lang ang titig, siguradong si Ashley na kanina pa bumubula ang bibig ni Justin. Mukhang nahawa na rin ito sa bulok na pagkatao ng kanyang pinsan. Lahat nakisimpatya sa damdamin ng binata at siya ang lumalabas sa manloloko. Walang ibang dapat makakaalam! Pinalidad na wika ng matanda. Hindi makapaniwalang napatitig si Beauty sa matanda. Sa halip na matuwa, lihim na paismid si Ashley. Hindi na siya nagulat sa naging desisyon ng abuela. Mas mahalaga dito ang reputasyon ng pamilya kaysa damdamin niya. Naguguluhan ang tinging ipinukol ni Justin sa matanda pero hindi magawang magsalita. Hinihingi ko ng paumanhin ang ginawa sa iyo ng aking apo. Alam ko may ambag din siya kahit papano sa ipon mong ginastos niya. Babayaran ko yan. At dadagdagan ko ang share mo sa aking kumpanya. Kapalit ng yung pananahimik. Nainsulto si Justin at parang binabayaran ng matanda ang dignidad ng kanyang pagkalalaki. Pero sa isang banda, pabor sa kanya ang gusto nitong mangyari. Oo, at siya ang unang nagloko. At ayos na ring hindi malaman nito ang ginawa niyang pagpatol sa isa pa nitong apo.
Napaismit si Ashley habang nakatitig kay Justin. Ang hangal niya at nagmahal siya ng isang tulad nito. Hindi niya nakita ang tunay nitong motibo sa pakikipagrelasyon sa kanya. Oo, at mayaman din ang pamilya nito, ngunit tulad niya, mababa rin ang tingin dito ng sarili nitong pamilya. Gustong may patunayan sa larangan ng negosyo na hindi sumasandal sa pamilya nito. Naging shareholder din ito sa kumpanya ng abuela dahil sa kanya. Kahihiyan ko rin naman kung lalabas ang balitang to. Mukhang walang ibang choice sa sagot ni Justin. Bakit hindi na lang ipadala si Ashley sa ibang bansa? Palabasin nating wala ng pagmamahal sa pagitan nila dahil sa long-distance relationship. Nang sa ganon, walang maging issue sa hiwalayang magaganap. Sabay ang lahat na napatingin sa nagsalita. Kita ni Ashley ang pagngiti ng abuela at hanga sa talinong mag-isip ng isa pa niyang pinsan na si Melissa. Mariing naipikit niya ang mga mata at nadagdagan ng galit sa mga pinsan. Talagang gagawa ng paraan ng mga ito upang mapaalis siya sa mansyon at malayo ang loob ng abuela sa kanya. Maganda ang naisip ng aking anak. Isa pa, baka magbunga ang nangyari sa inyo ng baklang yun. At hindi na ituloy ni Jugs ang iba pang nais sabihin nang bigla na lamang sumabat si Ashley. Magalit na kayong lahat sa akin, pero huwag niyong idamay dito ang aking kaibigan. Wala siyang ginawang masama sa akin. At kahit bakla siya, hindi siya duwag at mapagsamantala. Pakiramdam ni Ashley ay biglang nagkaroon siya ng sakit sa puso at hinapo dahil sa galit. Nakakainsultong tingin ang ipinukol niya kay Justin at alam niyang tinamaan ito sa huli niyang sinabi. Ashley, huwag ka magtaas ng boses sa harap ng iyong lola! Saway ni Liam sa anak. Galit na tumayo si Ashley at matatag na nagsalita. Payag akong alis, pero ito tatandaan mo. Sabi niya at tumingin kay Justin. Pagsisisihan mo ang ginawa niyong itong sa akin! Mabilis na iniwas ni Justin ang mga mata sa matatalas na tingin sa kanya ni Ashley. May isang bahagi ng kanyang puso ang nalungkot sa kaalamang hindi na ito muling makikita sa mga susunod na araw. Ipapadala kita sa ibang bansa, hindi dahil sa itinakwil kita, apo. Gusto ko lamang malayo ka sa kahihiyan at magbagong buhay na rin. Mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ashley habang matama na pinagmamasdan ng abuela. Kahit ano ang sabihin nito, masama pa rin ang kanyang loob. Kahit ang ama, ayaw niyang kausapin. Napabuntong hininga si Lara nang walang sagot na nakuha mula sa apo. Balang araw, maiintindihan mo rin ako. Ayoko matulad ka sa buhay ng iyong ama dahil sa pagiging konsentidor ko noon at ibinigay ang lahat ng gusto niya. Ito na ang kanyang naging buhay. Kahit papano nabawasan ang sama ng loob ni Ashley sa matanda, pero ayaw pa rin niya magsalita. Hinayaan niya lang itong maglabas ng saloobin at magpaliwanag. Ang akala niya nagkaroon ito ng favoritism sa mga anak noon pa man, kaya nagkakagano ng ama. Kahit ganito ang matanda, mahal niya ito. Bata pa lang kasi siya nang mawala ang ina, at ito na ang tumatayo niyang ina. Nakabook na yung ticket para sa sunod na araw. Huwag ka na rin pumasok sa kumpanya, o kahit na lumabas hanggang sa araw ng iyong pag-alis. Malungkot na tumanaw si Ashley sa labas ng bintana ng kanyang silid. Sigurista ang matanda at talagang wala ng tiwala sa kanya. Iniisip nitong baka tumakas siya at puntahan si Vina. Kung ayaw mo namang lumabas para sa hapunan mamaya, padadalhan na lang kita dito sa katulong ng pagkain. Pagpapatuloy, nasabi ni Lara kahit ayaw sumagot ng apo. Nanatiling nakatalikod siya sa abuela. Ramdam niyang tumayo ng matanda at dahan-dahang humakbang palabas ng kanyang silid. Nang marinig ang pagbukas at sara ng pintuan, ay saka lang siya humarap. Dali-dali niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ng kaibigan. Girl, ano nang nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Vina pagkasagot sa tawag ni Ashley. Walang inilihim si Ashley sa kaibigan, maging ang pag-alis ng bansa, sinabi niya rito. Bruhang yon! Ang sama naman talaga ng ugali nilang magkapatid! Inis na sabi ni Vina. Naniniwala ako sa karma. Sabi ni Ashley sa mahinang tinig lamang. Tama yan. Kakarmahin din sila at matauhan si Justin na maling taong nilandi niya. Baka hindi na tayo magkita pang muli. Nalungkot si Ashley at napawalay sa mga taong importante sa kanyang buhay. May pinsan ang abuela sa Italy at doon siya pansamantalang tutuloy hanggang sa makahanap siya ng mauupahan. Tutulungan siya financial ng matanda hanggang sa makatayo sa sariling mga paa. May restaurant ang kamag-anak nila roon at pwede siyang mamasukan.
Maging si Vina ay nalungkot din. Nang maaalala ang tungkol sa sinabi ng kaibigan sa hotel, ay inungkat niya yun. Nakagat ni Ashley ang ibabang labi pagkaalala sa nakatali kagabi. Sa totoo lang parang ramdam pa niya hanggang ngayon ang maparusang halik ng lalaki. Maganda ang pangangatawan nito kahit hindi niya nakita. Ang lapad din ng balikat at may abs ng makapa niya yun. Ang tinig nitong baritone ay nakakaakit pakinggan. Pero sa paraan ng pag-angkin nito sa kanya, mukhang hindi ito marunong maawa kahit sa babae. Biglang kinilabutan si Ashley sa isiping maaaring isang masamang tao ang unang nakaangkin sa kanyang pagkababae. Hindi niya naisip yun bago pa nagpa siyang tulungan ito. Dapat lang talaga na hindi siya nakilala ng lalaki at ayaw niya ring makilala. Nang mainip sa pakikipag-usap sa sarili, nagpa siya siyang lumabas ng silid. Bago makababa mula sa ikalawang palapag, ay madadaanan niya ang silid ni Beauty. Isa ka talagang hangal. Wala kang kaisip-isip. Bakit hinayaan mong mahuli kayo sa akto ng babaeng yon? Nangunot ang noon ni Ashley nang marinig ang galit na boses ni Elizabeth, ang ina ng mga pinsan. Lumapit pa siya sa pintuang bahagyang nakaawang kaya naririnig ang pag-uusap ng dalawa. Anong gusto niyong gawin ko? Ang hayaang may kasal muna sila tulad sa plano mo? Nagsalubong na ang mga kilay ni Ashley at sigurado siyang ang pinag-uusapan ng dalawa. Ma, hindi ko po kaya! Pagpapatuloy na sabi ni Beauty. Huwag kang hangal, gamitin mo nga yung utak mo para mapunta na sa atin ang lahat ng share sa kumpanya. Isipin mo, kapag naikasal sila ni Justin, makukuha niya ang 10% share na nasa pangalan ng babaeng yun. Lapat ang mga labi at kuyom ang mga kamao upang pigilan ang sariling masugod ang tiyahin. Gusto ni Ashley sumbatan ang asawa ng tiyuhin, ngunit nagpigil siya. Napakaswapang talaga nito at maging ang share niya, gusto nitong makuha. Kaya pala gusto ni Justin na sa ibang bansa sila ikakasal. Kung may hawak lang siya ngayon, tiyak na durog na dahil sa higpit ng pagkakakuyom ng kanyang palad. Natatakot po kasi ako na baka magbago ang isip ni Justin at hindi na niya hiwalayan pa si Ashley. Isa pa, delayed ako ng Rinig ni Ashley ang pagsampal ni Elizabeth sa pisngi ng anak nito, kaya naputol ang pagsasalita ni Beauty. Sa halip na maawa sa pinsan, natuwa pa siya. Bagay lang dito ang masakta ng sariling ina. Umalis na siya mula sa pagkakasandal sa dingding na malapit sa pintuan. Sinadya pa niyang bigatan ang bawat hakbang upang ipaalam sa dalawa na may ibang tao sa labas ng silid. Kanina ka pa ba dyan? Nilingon ni Ashley ang tiyahin at hindi nagabalang itago ang galit sa kanyang mga mata. Nakita niya si Beauty sa likod nito at sapo ang sariling mukha. Masakit ba? Nangiinsulto niyang tanong sa pinsan. Nanlaki ang mga mata ni Elizabeth at nilingon ng anak. Mas masakit kapag nasampal ng katotohanan, di ba? Well, hindi masama ang humangad, pero ang maging gahaman, hindi nakabubuti. Salamat at hindi mo sinunod ang plano ng iyong ina. Salamat din. Pinaalam mo agad ang kataksilan ng walang kwenta kong fiancé. Ingat ka lang. Ang manloloko, matalino sa paggawa ng hindi maganda sa kapwa. Hindi ko nga lang alam kung tatalabayan sa parehong cheater. Parehong napipilan ang mag-ina at hindi alam kung anong sasabihin. Napangisi si Ashley at nanguuyam ang tinging ipinukol sa dalawa. Paano ba yan? Sayang ang 10% na nasa pangalan ko at baka sa pagbabalik ko, dumoble ang porsyentong mapunta sa akin. Pinapunan nito na nakamamatay na tingin si Ashley. So ano ngayon kung narinig mo ang lahat? Sa tingin mo may maniniwala kapag nagsalita ka? Nangahamon na tanong ni Elizabeth. Kalma lang si Ashley at inayos ang pagkakasabit ng buhok sa tainga. Hindi naman po kasi ako kasing sama ng ugali niyo. Naniniwala akong may karma. Aalis ako ngayon ng tahimik sa pamamahay na to. Pero sa pagbabalik ko, ibabalik ko sa inyo ang kasamaan ng ugali niyo. Hindi agad nakahuma si Elizabeth at galit na sinundan ng tingin ang patalikod na si Ashley. Hindi siya natatakot sa banta nito, pero nainis siya na animoy may pagmamayabang para magsalita ng ganon. Mami, ano na pong gagawin natin? Baka magsumbong siya kay Lola. Inis na nilingon ni Elizabeth ang anak. Bakit kasi hindi mo nailak ang pintuan ng silid mo? Kasalanan ko na naman. Sino ba pumasok sa silid ko para manermon? Napipiko na rin si Beauty sa ina. Tikom ang bibig at impit na napahiyaw si Elizabeth dahil sa inis. Kasabay ng pagtaas ang dalawang palad at ikinuyom yun.
at pinanlisikan ng mga mata ang anak. Nagtitimpi siyang saktan nitong muli at nagawa pa siyang sagutin at sisihin. Tinalikuran na ni Beauty ang ina upang hindi na humaba pa ang kanilang pagtatalo. Sa rest house, mainit ang ulo na hinarap ni Marlon ang kaniyang personal assistant. Wala pa siyang tulog at doon muna siya tutuloy upang makaiwas sa kanyang fiancé. Mr. Williams, pinadouble check ko na po ang surveillance camera, ngunit wala po talagang footage na nakuha kagabi upang makilala ang babaeng pumasok sa iyong silid. Paliwanag muli ni Jug sa binata na mukhang mangangain na ng buhay kung makatingin. Kung sino man na may kagagawa nito, walang kapatawaran ng kanyang ginawa! Napaigtad si Jugs mula sa kinatatayuan ng puniti ng binata ang folder na inabot niya dito. Hindi pa yun nabasa kung sino-sino ang nasa list, kaya tiyak siya na naman ang mahihirapan. How about Joy? Naalala niyang itanong ang kanyang fiancé. Kanina pa tumawag ang kanyang ina at hinahanap po kayo, sir. Marahas na napabugan ng hangin sa bibig si Marlon. Lalo lamang sumakit ang kanyang ulo. Dahil nagdrama na rin si Joy. Naabutan siya nito kagabi sa silid na inookupa. Maring ipinikit ang mga mata at inalala ang nangyari kagabi. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Marlon sa nobya. Nang paglabas niya ng banyo ay nakita niya ito. Inilibot niya ang paningin sa paligid. Bukas na ang ilaw kaya malinaw na nakikita ang itsura ng silid. Ang gulo at may mantsa pa ng dugo ang kobrekama. Kung ganon, hindi ako nagkamali kanina ng inakala. Kausap ni Marlon sa sarili habang nakatingin sa kama. What the? Marlon? Nadismaya ka ba at ako nakita mo sa halik ng babaeng dinala mo rito? Galit na tanong ni Joy sa nobyo habang itinataas ang isang cycling shirt na nakita sa sahig. Nahihilamos ni Marlon ang isang malapad na palad sa sariling mukha nang makita ang hawak ni Joy. Sigurado siyang sa babaeng nakaniig ang damit na yun, pero nasaan ang babae? Tuluyan nang pumatak ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Joy na kumawala. Ang pananahimik ni Marlon, tanda lamang na totoong may babaeng dinala doon. Mahal niya ito, at kahit alam niyang hindi masuklian ng binata ang kanyang damdamin, masaya pa rin ang alokin siya nito ng kasal. Anak, ang kailangan mo diba? Kaya ko yung ibigay kapag kasal na tayo. Pero bakit kailangan mo pa ng ibang babae? Lalo lamang nairita si Marlon sa pagiyak ni Joy. Naintindihan niya kung sumama ang loob nito sa maling iniisip sa nangyari. Pero wala siyang panahong magpaliwanag dito. Mabilis niyang dinampot ang cellphone at tinawagan ang personal assistant. Inutusan itong ipahanda ang chopper para sa kanya. Sa rooftop mismo ng hotel ay maaaring lumanding ang kanyang chopper. Marlon! Hindi mo pwedeng gawin to sa akin! Nagwala na si Joy nang makumpirmang walang balak magpaliwanag sa kanya ang binata. I'm sorry, Joy, pero ipagpaliban muna natin ang ating kasal dahil may importante akong asikasuhin. Awang ang bibig na pinakatitigan ni Joy ang nobyo. Para itong nakipag-usap lang sa isa nitong kasosyo na para bang wala siyang halaga dito bilang nobya. Hindi man lang siya tinatanong or kinokonsidera ang kanyang damdamin. Sir, tumatawag pong muli ang ina ni Miss Joy. Pukaw ni Jugs sa biglang pananahimik ng binata. Naputol ang pagbabalik tanaw ni Marlon at marahas na nilingon si Jugs. Ikaw na ako mausap. Napakamot sa batok si Jugs at mukhang biglang dumoble ang edad. No choice siya, lalo na at tumalikod na ang dominanteng binata. Inihanda na niya ang kanyang tainga bago sinagot ang tawag ng ina ni Joy. Bakit ang tagal mong sagutin ang tawag ko? Hindi mo ba ako kilala at binabaliwala mo ang aking tawag? Nasaan ang arugante mong amo? Bahagyang nailayo ni Jugs ang hawak na aparato sa tainga dahil sa lakas ng boses ng ginang. Sa dami na niyang na-encounter sa tawag, dahil siyang sumasagot sa mga tumatawag kay Marlon, kakaiba itong ina ni Joy. Bukod sa feeling VIP, ay masakit pa sa tainga ang matinis nitong tinig. Pangilang beses na bang tanong nito yun? Bata pa naman ito para maging ulyanin. Mabuti na lang talaga at hindi natuloy ang kasal. Ayaw niyang lagi siyang tawagan para hanapin ang asawa ng anak nito. Sabihin mo to kay Marlon. Kapag may nangyaring masama sa anak ko dahil sa pagtataksil niya, hindi ko siya mapapatawad. Pagpapatuloy na sabi ng ginang. As if namang matakot niyo po ang isang yun, sabi ni Jugs, pero syempre, hindi kayang isatinig yun. Asawa ng mayor ang ginang at baka bigla pa siyang makulong. Makakarating po, senyora. Magalang na sagot ni Jugs sa ginang. Nasaan ba kayo ngayon?
Gusto kong makausap ng masinsinan si Marlon. Napailing si Jugs nang biglang huminahon ang tinig ng ginang. Ganito to kapag may kailangan sa kanya. I'm sorry po, senyora, pero mahigpit ang bilin ni Mr. Williams. Na ayaw niya pa istorbo sa ngayon. Ang tungkol sa nangyari sa hotel, pinaimbestigahan pa niya. Sabihin mo, matutulungan siya ng aking asawa sa paglutas sa kanyang problema ngayon. Hindi na niya kailangang i-cancel ang kasal nila ng aking anak. Mahinahon pa rin ang pananalita ng ginang. Sasabihin ko po yan, senyora. Pasensya na po kung hindi pa niya kayo makakausap dahil tulog pa siya. Pero nagbilin siya kanina sa akin na kapag tumawag kayo, ay hintayin na lamang daw po ang pagbabalik niya dyan sa syudad. Rinig ni Jugs ang paghinga ng malalim ng ginang. Wala rin naman mga ito magagawa kahit magalit pa. Walang kinatatakutan ng masungit niyang amo kahit presidente pa ng Pilipinas. Nagawa niya magsinungaling para tumigil na ang ginang sa pangungulit sa kanya. Nang maibaba na ang ginang ng tawag, ay hinanap ni Jugs ang binata. Pero na makitang nakahiga ito sa sofa at tahimik, ay hindi na niya inistorbo pa. Pinilit ni Marlon na makatulog kahit konting oras lang. Ngunit maging sa panaginip, binabagabag siya ng isang gabing pakikipagtalik sa isang babaeng hindi nakilala o naaninag man lang ang muka. May masakit po ba sa inyo? Halika kuya, tulungan kita makalis dito. Napabalikwas ng bangon si Marlon. Kahit sa panaginip, ang linaw ng boses ng babae. Napakunot ang kanyang noon nang maanalisa ang sinabi ng babae bago pa niya ito nagalaw. Sigurado siyang lasing ang babae. Sa pananalita nito ay mukhang inosente at gusto lamang siyang tulungan. Kailangan niyang mahanap ito. Bukod sa baka mabuntis, ay tiyak na may alam ito sa kung sino ang nagtangkang sirain ang kanyang pagkatao. Hindi siya basta nakikipagtalik sa babae at naging maingat. Ayaw niya kasi magkaroon ng anak sa kung sinong babae lang. Sir, gising na po ba kayo? Biglang nabura ang alanganing ngiting nakapaskil sa labi ni Jugs. Nang kunutan siya ng noo ng binata. Sabi ko nga po, gising na kayo at hindi na dapat tinatanong pa. Kumakamot sa ulo na sabi nito. Tawagan mo ang aking abogado at si Detective Melvin. Ipasundo mo sila sa chopper. Right away, sir. Sumaludo pa si Jugs sa binata bago nag-dial ng numero sa cellphone. Unang tinawagan ay ang abogado bago ang detective. Hindi na nagtanong pa si Melvin kung bakit siya gustong makausap ni Marlon at sa exclusive resort pa nito. Mapalad siya at may tiwala sa kanyang lalaki. Hindi lang bilang kaibigan kundi sa mga secrets nito na walang ibang dapat makakaalam. Nang malaman na makasabay niya ang abogado, ay naisip niyang mukhang mas seryoso ang case na ipapatrabaho sa kanya ng kaibigan. Ilang oras lamang ang pinaghintay ni Marlon sa pagdating ng dalawang taong kailangan makausap. Sir, ito na po ang dokumentong ipinahanda mo. Abot ng abogado sa papeles na kailangang pirmahan ni Marlon. Sinaniyasan ni Marlon si Jugs upang basahin ito ang nakasaad sa Last Will Testament. Napalunok ng sariling laway si Jugs bago binasa ng malakas ang nakasaad doon. Halos maluha pa siya nang mabasa ang kanyang pangalan doon. Sir, bakit naman po ganito? Mahaba pa po ang buhay niyo at hindi ko nahihintayin pa na may mangyari sa aking hindi maganda. Bago i-secured ang maiiwan ko kayamanan. Pero muling naputol ang iba pang nais sabihin nang mahuling nagsalita si Marlon. Isa pa, kapag alam ng taong gustong mawala ako sa mundong to na mapupunta sa ibang taong kayamanang maiwan ko, tiyak na magdadalawang isip na silang gawan ako na masama. Pero baka ako naman po ang targetin nila, sir, kapag nalamang may mamanahin ako. Napailing si Melvin habang pinagmamasdan si Jugs. Mayroon din namang bahagi ng kayamanan ng kaibigan ang mapupunta sa kanya, pero mas malaking bahagi ng kayamanan ang mapupunta sa charities. Pwede ka namang bumitaw sa iyong trabaho kung takot ka madamay sa aking buhay. Sir naman, parang batang lumapit si Jugs sa binata. Mamamatay muna ako bago kanila magalaw. Sabay na napailing sina Melvin at ang abogado habang pinapanood ang dalawa. Tinutulak ni Marlon si Jugs palayo rito at ang lalaki naman ay kumakapit sa braso nito. Ano na nga kaya ang mangyayari kay Ashley? Mapapatunayan kaya kung sino talaga ang nagtaksil at may kasalanan?